dad and mom ko, pareho silang nag-work. So they were very busy with their careers. So kami, naiiwan kami palagi sa house. They would give us the things that we need, but those are just material things. That's why it came to a point na parang may kulang. So naghahanap na rin kami ng love and time. May sipag ako mag-aral, pero I'm always out of the house. So until we had a new neighbor, syempre, gwapo. So, naging crush ko siya. And then, I was so happy to find out na among all the other girls sa mga barkada namin, ako rin yung naging crush niya. So, to make the long story short, naging mag-boyfriend kami. But because masyado kaming bata that time, tinago namin yan sa parents ko. My parents didn't like him for the reason na sa isang binata, manginginom, he smokes 2 packs of cigarette a day, and then kung saan merong away, kasama siya talaga dun sa gulo. Later on, na-discover ko na marami rin palang girls involved. Nagkaroon din siya ng maraming kaso. Meron siyang murder, may gang rape, may carnapping and robbery. Di namin pinulit yung pera, pinang-aral namin sa'yo. Ilang buwan na yan? Na-realize ko yung consequences nung mga ginawa ko against my parents. Nung at the age of 18, I found out that I was pregnant. Yung dad ko nung nalaman niya na buntis ako, sabi niya padala na lang ako sa Amerika kasi ayaw talaga nila na magsama kami nung lalaking nakabuntis sa akin. Pero bakit ganun? Kaya lang, mga after 2 weeks, nagkaroon ng huling pamanhikan. Kumbaga late na, but yung parents ng nakabuntis sa akin, they came to the house, they talked to my parents, until they agreed na mag-live-in na lang kami. Basta hindi muna ikakasal. Oh, hello. I thought, yun na yung pinakamasayang buhay ko na finally, I will be with the man I love. Kaya lang, ang pinaka malungkot noon was, na-discover ko na merong isang girl involved. Ganito ang naging malimit na eksena mula nang manirahan si Don sa isang bubong kasama ang nobyo. Makalipas ang 5 taon, ikinasal silang dalawa. Subalit, another problem that I discovered was, he was hooked with shabu. Nagugulat ako na parang he was always up 24 hours of the day. Continuous pa din lahat ng mga bisyo niya. Tapos palala na siya ng palala. Until it came to a point of I didn't know what to do anymore. God's timing was really perfect. Kasi yung sister-in-law ko, she was the one who was attending a church. So in-invite niya yung buong pamilya. I was at my most miserable point. And dumating ako dun sa church na yon. I was not expecting anything. But I didn't know it was the turnaround of my life. The pastor gave a very beautiful message. And that's when I made the most wonderful decision in my life. And that's when I accepted Jesus as my Lord and Savior. Alam mo, pag uwi ko, yung asawa ko, mas lumala pa siya eh. Kasi mas naging lulong pa siya sa bisyo niya. Parang lumalayo siya sa akin. Lumalala yung problema ko. Pero ako, ang ginagawa ko nun, mas nagsispend ako ng time sa Panginoon. There was this one girl, yung pinakamasakit sa lahat ng mga naging karelasyon niya, yung time na when I discovered about it, inamin niya kaagad yon. Pero ang sabi niya, pagkaamin niya sa akin, sabi niya, oo kami, pero okay lang ba na antayin mong hiwalayan ko siya? I was not close to this girl, pero kinaibigan ko siya. Oh, may relasyon ka. Gusto ko nang malaman ngayon, nung time na yon was, saan sila nagpupunta, anong ginagawa nila.
Parang ang daming questions in my mind and I want those questions answered. Ayaw mo ba maghanap ng ibang lalaki? Yung single? Mahal niya ako eh. Mahal ko rin naman siya. At alam kong hindi niya ako iiwan. Nung narinig ko yung sinabi niya na yon, after several months of talking to her, doon ko na-realize na siguro tama na. So, I stopped calling her. Tapos naisip ko na ipapaubaya ko na lang siya sa Panginoon. There was a period of like 1 year when I tolerated the affair. May time din na parang in the middle of the night, pagtatawag yung girl kasi she works abroad. Tapos papakinggan ko yung usap nila. I miss you. I love you. If you ask me if it's painful, it's very painful. But I also learned how to surrender everything to God. I said, I will continue to love my husband without, expecting anything in return. So, yung forgiveness, pinakita ko yun sa kanya araw-araw. Danny, pwede ba kitang yakapin? Yakapin? Tigilan mo nga ako. Kakadiri ka. I want an annulment. I don't want an annulment. I'm praying for you, Danny. I know God will restore our marriage. Alam mo, sisiraan ka na talaga ng ulo! He kept telling me na hindi na niya ako mahal, na mas mahal na niya yung babae niya, until totally iniwanan na niya kami. That's why we separated for 3 years. Nag-live-in sila ng babae, pero, aside from that girl, na pinili niya over me, nagkaroon pa rin siya ng involvements with other girls. Daddy, saan ka na po nagpupunta? Palagi na po hindi kita nakikita. Anak, may ibang asawa na si Daddy eh. Ito na rin ako sa ibang bahay, nakatira. My children were still very young that time, but it was my eldest who suffered the most. Mrs. Requico, I'm sorry we had to call your attention, but we are bothered with your son's drawing. Yung next na story was, pinugutan niya ng ulo yung dad niya. And that's only when I realized it had a very negative effect dun sa panganay na anak namin. I really felt bad because all the while, akala ko kami na yung magkakatuluyan talaga. So, I was also expecting and excited to have a baby sa kanya. Kaya dumating din kami sa point na nung away ng babae dahil gusto niya magpakasal kami, nagdadrive ako, nakarinig ako ng boses na para sabi sa akin, kung para wala kang problema, patayin mo na lang yung pamilya mo. Dahil ayoko yung annulment, dumating siya isang gabi. And then, lasing na lasing siya. Yung dalawang anak ko, akala nila maglalaro kami. Nakita ko yung asawa ko, hawak na niya yung baril niya. I was just praying. So I knew na si God na lang ang bahala. Yung pangalawang anak ko, tumawa siya ng sobrang lakas na yung tawa pala na yun yung pumigil sa asawa ko. Siguro dahil talagang miserable na siya. Nagkaroon siya ng car accident. Danny! It was a major car accident. Yung kotse niya piping-pipi. So pinuntahan ko siya nun sa hospital. Yung galos niya nun sa tuhod lang. Well, I thank God na ganun lang yung nangyari sa kanya. But it was not me that he wanted to see. Siyempre, ang gusto niyang makita nun, siyempre, yung mistress niya. Masyadong masakit yun for me kasi worried ako sa kanya, pero hindi ako yung gusto niyang makita. So, I left the hospital and I was crying.
Because I know that God restores marriages. Yun yung pinanghawakan ko. And I continue to pray to God na, Lord, alam ko one day ibabalik mo sa akin yung asawa ko dahil alam ko kayang-kaya mo siyang baguhin. Until one day, I received a phone call. Daddy? Sabi niya, puntahan mo ako dito sa Batangas. Ngayon? Kasi meron akong warrant of arrest. Sabi ko, bakit anong nangyari? May kaso akong frustrated homicide. Sunduin kita. Hindi ko matawagan yung ka-live-in partner ko noon dahil hindi kami in good terms, nag-aaway kami that time. Gumawa na ng paraan ng Panginoon na talagang malagay ako sa isang sitwasyon na wala na akong ibang pupuntahan kung hindi ang Panginoon sa pamamagitan ng aking asawa. Pag uwi namin, trinato ko siya na parang walang nangyari sa amin the past years na naghiwalay kami. Hindi ko binanggit lahat ng ginawa niya sa akin, hindi ko siya sinumbatan, hindi ako nagtanong. Basta, trinato ko siya na parang long-lost husband. Inesikaso niya ako ng isang pag-aasikaso ng parang walang problemang mag-asawa. So, doon ko na-realize na hindi nasiraan ng bait yung asawa ko. But talagang pinakita niya lang na mahal niya ako sa pamamagitan nga ng grasya ng Diyos sa buhay niya. Alam niya kasi na yung routine ko was work, Bible study, small group or D group, and then Sunday service. Tapos, nung isang Tuesday, ginulat niya ako, sinabi niya sa akin, sama ako sa'yo sa Dawn Watch. Sabi ko, sige. So that's when he started to pray. And I saw him for the first time, iyak na siya ng iyak. Parang sabi ko, Lord, eto na yung answer sa prayer ko. It was the Holy Spirit touching him, touching his heart. And when I saw him cry, I was also crying. So sinubukan ko magdasal ng galing sa puso. Ang unang lumabas sa bibig ko, sabi ko, Panginoon, kung totoo ka, tulungan mo ko. Tapos sinabi kong pagod na ako. So nung sinabi kong tulungan mo ko at pagod na ako, doon na ako lumuhod. I thank God because after I saw him pray, he was suddenly a changed man. Di na siya nagmumura, di na siya naninigarilyo. Basta ang gusto na lang niya noon was to pray, to read the Bible, to spend time with me and my 2 kids. Hindi nagtagal, nagbunga pa ng isang supling ang kanilang pagmamahalan. Lord, prayer request ko lang. Sana po maging babae ang anak namin. Promise! Siya na huling babae sa buhay ko. The best thing that Jesus did for me was when He restored our marriage, when He changed my husband to who he is right now. Parehong naging aktibo ang mag-asawa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos hanggang sa maitalagang youth pastor si Danny. Naging simula ito para makapagbuo sila ng isang simbahan. Magkatuwang din sina Danny at Don sa pag-abot sa mga preso sa pamamagitan ng kanilang Biyahe Jail Ministry. God is also amazing because now He used our story para maka-encourage kami ng mga couples na may dinadaan ng malaking problema. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa amin, ginamit niya yon para ipakita namin sa kanila na walang imposible sa Panginoon. Ang isang pinakamaganda rito, laging merong binibigay na pag-asa ang Diyos na may experience namin yung totoo palang kaligayahan sa buhay at yun yung pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at pagkakaroon ng tamang relasyon sa aming mga pamilya.